Tinanong ko ang mga financial advisors, ano ba ang worst financial mistake na nagawa nila sa buhay nila? Alam naman natin, ang mga financial advisors, sila ang nagtuturo sa atin paano budget, paano mag-handle ng finances natin properly, insurance and investing. Pero hindi natin mapagkakaila na ang mga financial advisors na ito ay mga simpleng mamamayang Pilipino din na nagkamali din sa pag-handle ng kanilang mga kaperahan. Ano kaya ang mga lessons na natutunan nila dito sa mga experiences na ito? Panoorin natin to. What's your name and what do you do for a living? Hi guys, I'm Sun Life Advisor, Precious Pido. Hi, I am Jeffrey Cruz. I run a school, a tech company, and small businesses on the side. I am Angie and I am a research assistant and at the same time financial advisor. I'm Liz Acosta. I'm a business person and financial advisor. Mark Enriquez, Sun Life Financial Advisor. Hi, my name is Aika Marie N. Martinez. I am a financial advisor as well as a social media manager and also a freelancer. Elaine Carpio, team leader sa BPO and financial advisor. Okay, And a mom. I'm Leo Dacha, financial advisor. I have a business, parang consultancy, and then sa skincare. I am Andrea Marie Di Tolentino. I am Sun Life Financial Advisor and I'm also a research assistant. Hi, I'm JMC Kat. I'm a full-time Sun Life Financial Advisor. My name is Melody Ikentanilla. I'm a development associate with Smarter Good Incorporated and currently a financial advisor of Sun Life Philippines. So I'm actually asking today, what's your worst financial mistake na nagawa mo sa buhay mo? Siguro yung umutang ako ng hindi ko mababayaran at an early stage. Ilang taon ka nun? Siguro mga 20, ganun. Gano'ng kalaki yun? Mga 20k lang. Saan mo ginamit yung pera? Ah, Pinang-date mo ba? hindi, pang ano lang. Pang mga gusto ko lang bilhin, ganun. Gadgets, ganun. Gala now, pulubi later. Very wrong. So mahilig ka mag-travel? Oo, pero ngayon medyo nakaluwag-luwag na tayo. So, So mahilig pa din? mahilig pa rin pero nasa budget. Parang gagala ngayon pero kinabukasan wala na, hindi na gano'n. Meron pa rin ako. Is spending too much beyond what I earned before. I spent a lot when I was traveling. So to the point na I maximized all my cards. So I had to really plan out a way to get out of that situation. Credit cards talaga yung naging problem ko before. Pero credit cards are good if you use them in a good way. I accepted too much obligation like beyond na dun sa limit or dun sa kaya kong i-provide. Parang beyond na sa kaya or sa kung anong meron ako ngayon. Ang nagiging ending nun is that sweldo na dadating sa'yo on the 15th or on the 30th, parang mapupunta na lang tuloy din sa pambayad sa mga inaccept ko na obligations. All throughout my student life, ganap, naranasan ko na nakadepend lagi sa parents. Ganun. So this time, parang gusto kong mag-mature enough and to really accept yung mga obligations. Kahit feeling mo lang kasi kaya mo, ganun kasi nag-earn ka na ng money, ganun. Pero ayun pala, hindi din pala siya ganun kadali mag-accept ng mga obligation, lalo na kapag alam mo rin naman na hindi siya yung kakasya dun sa money na pumapasok or yung cash flow mo. Not learning financial literacy at a very young age. Then, since hindi nga siya tinuturo sa school, I think it should have started nung bata pa. Para mas solid kumbaga yung foundation tsaka yung habit talaga. And then, nung tumanda, taking too much risk na hindi na balance yung allocation. So mas nag-take ng risk ng... Nung natuto, na-excite, tapos nag-take ng risk, dapat hindi ganun. Ayan. Dapat may proper allocation or balance allocation. Yun. Loaning from a bank, not just from a bank, but also from an app. Given na bank and app have high interest talaga when you loan. And sobra siguro akong na-excite when it comes to having a lot of money. Parang given na quick siya na makakakuha ka ng ganitong large amount of money is something na hindi dapat talaga pinagdedesisyonan agad. Kasi kapag talagang nag-decide ka out of parang no knowledge at all, dun ka talaga magigipit.
And yun yung naranasan ko kasi parang every time na meron akong sinasahod, no, napupunta lang sa loans. And nauubos. So parang wala akong natitira sa akin. Doon ko naramdaman na parang, ay, pali, na-excite ako in loaning. I don't think naman na mali yung mag-loan, but kailangan talaga siyang pinabudgetan, pinag-aaralan, and at the same time talaga, alam mo kung paano mo siya babayaran. Kasi kapag na-excite ka lang, tapos magugulat ka na, sige, kaya ko naman ito bayaran. Magugulat ka kasi meron pa palang other expenses na hindi mo na-figure out agad because hindi mo binudget. And sobrang nakatuto ka lang sa pera na makukuha mo agad. Parang nagiging surprise na lang every time na meron kang sahod tapos meron kang ibabayad sa loan, magugulat ka na lang na wala na natitira sa'yo. Ginamit ang credit card for luho. Which is hindi naman dapat. Dapat, kung meron ka mang means or meron kang credit card, gamitin mo siya to buy investment. Like foreclosed properties, mga ganyan. Ano bang luho mo dati? Dati, mga damit, sa travels, yan. Pero now, I make sure na naglalaan na ako for travels, yan. Kapag walang budget, hindi ko talaga ginagamit yung credit card. Getting a property, hindi ko na-sustain yung amortization. Ano to? Condo ba to? Yeah. Gano'ng katagal mong binayaran? Nasa 10 years. 10 years! So, gano'ng kalaking naipasok mo na? Nasa million na din. Talaga? Tapos, hindi mo na siya nabayaran? Kasi nagkaroon ng pandemic, ang dami nagkaroon ng mga challenges. And then I realized na, mahirap din pala na kumuha ng isang property na hindi ka pa ganun ka financially stable. Diving into crypto without having enough knowledge. So don't go to crypto if you do not know everything about crypto. I forgot what game I invested in. I tried so hard to forget it because I got scammed. Hindi, it's not Axie. It's around, I think, 13 to 15K. When I was working sa corporate, syempre ang goal ko makaipon. Walang nagsabi sa akin na mag-invest. So, lahat ng pera ko na naiipon is pinapatulog ko lang siya sa bangko. Yun yung para sa akin na worst na mistake ko. Gano'ng katagal before mo na-realize, ay, kailangan pala mag-invest ako? Matagal. Sobrang tagal. Since nag-start ka? Since nag-start ako magtrabaho, I started working 24. Tapos, di ba, after mga 10 years, 34 years old na ako, saka ako palang na-realize na kaysa natutulog yung money ko sa bank, much better na I work for my money. Dapat mag-work yung money para sa akin. So kasi very important din yung time talaga. Mas mahaba yung time of investment mo. Mas mataas yung chance na mag-grow siya. Getting into the buy now, pay later stuff. Nagsimula yon sa mga pa-aircon, pa-ref sa bahay, ganyan. Nababayaran ko naman siya and then nawili ako, kumbaga. Even though I still don't have the money, I'm already buying the stuff na feeling ko kailangan ko even though hindi naman. So, naka-apekto siya kasi I had to stretch out my budget just to pay for those buy now, pay laters. So, even though wala talaga siya initially sa budget ko for the month, I really have to pay for it or else it will be penalized. Ano yung advice mo sa mga young professionals right now in terms of how should they handle their finances? Be wise on managing your finances. Look for different sources of income. Kasi minsan kahit ang magaling ka mag-manage, kung limited din yung sources of income mo, mahirap. And then, start early investing. Dapat as early as now, you need to know what's the difference between wants and needs. Hindi naman deserve mong mag-travel, edi go ka. Pero magtira ka pa rin ng pangbukas mo, hindi lang yung uubusin mo lahat siya. So you have, Tamang financial kemen. so kailangan budgetin mo talaga. Yeah. So, nasa budget lahat dapat yung ginagawa yun sa buhay. I think if you're not earning as much yet, like your target goal yet, you have to track your expenses so you can just spend within your means lang. Para at least you have savings pa rin. Kasi at the end of the day, mas madaling gumastos kaysa mag-ipon. Gumagamit ako ng tool, personal finance tracker. Doon sa tool na yon, makikita mo kung lahat ng operating expenses mo, ng mga wants mo, mga luho mo, ganun. And doon pa lang, makikita mo kung ano yung limit mo. And at the same time, sumusunod ako sa mga budgeting na formula. Like for example, 60-20-20, 60 for your needs, 20% for your future
and then 20% again for year 1. So, makikita mo doon if yung mga expenses mo, sobra ka na ba dun sa ina-accept mo na obligation, ganun. And if kung hindi naman sobra, like meron pang natitira, makikita mo din doon kung anytime ba na merong dumating na obligation, makikita mo kung ano lang yung limit. Discernment kung ito ba ay i-accept ko or not. And at the same time, it's okay to say no sa mga obligation na alam mo namang hindi mo pa kaya. Ganun. Pwede mo namang sabihin na soon, kapag kaya ko na, ganun. Pag-ipunan natin, ayan, pwede naman yung mga ganun, no? So, it's okay to say no. Invest on their selves talaga. Kumbaga, due diligence talaga. Do not just believe kung ano yung sinabi ng guru o ng financial advisor. Dapat ikaw sa sarili mo, alam mo kung bakit ka nag-invest sa isang bagay, alamin mo kung kailan ka mag-exit. So, I guess, yun, due diligence talaga. You have to do it on your own. Kasi pera mo yan eh. So, it's your responsibility. Anong mas maganda? Ilagay mo yung pera mo sa negosyo o mag-invest ka? Depende kasi sa estado na ng finances mo. Nasa allocation din talaga ng finances. Kumbaga, there are a lot of ways for you to earn money, for you to reach your financial goals. Kung halimbawa, okay naman yung magiging profession mo and magbibigay naman talaga siya ng, for example, doctor. So kung doctor, okay lang na mag-invest ka and then focus on your investing. And then, for example naman, if you're in a profession na parang kapag kinumpute mo yung increase ng income mo annually, kasi usually may mga minimum and maximum lang naman yan. Na-realize mo after 5 years, after 10 years, income mo by then is not enough. I think you should also venture into business. Kasi may mga slow lane of being, parang pag-achieve ng financial goals, may mga fast lane, medyo risky, may mga sakto lang. So, it's really up to you, I guess. It depends. Wala kasi talagang, kumbaga, isang cookie cutter na advice sa isang tao. So, kailangan mo rin talaga, before you start anything, you have to study and also you have to, try eh. Sometimes you also can learn through trying rather than reading books or attending seminar. Pero, iba pa rin talaga yung ikaw na experience. Try mo kung anong mag-work sa'yo. Siguro control lang yung yung spending habits, ayan, tapos seek for professional help sa mga licensed financial advisors. If you're going to invest on a platform that has high risk, make sure that you're willing to lose the money. Hindi sasama yung loob mo. Kasi ako hanggang ngayon masama pa din 15K ko. I should have just invested that in Pag-ibig UITF or Pag-ibig MP2. Huwag ka lang matakot. You're young, no? Marami pang pwedeng mangyari. Saka yung failure kasi hindi pa talaga siya talagang failure ng buhay mo. So when you fail at the young age, marami ka pang pwedeng adjustment na pwedeng gawin, marami ka pang i-apply mo yun sa susunod mong step. Huwag ka matakot. Kumbaga, dati takot ako eh. Yung safe ko, yun lang talaga. Patulugin ng pera sa bangko. Ganun lang. Para sa akin, kung ako meron akong i-advise sa younger me, go, explore, mag-invest. Huwag ka matakot, mag-fail. Mas bata, mas okay mag-take ng risk. Kasi kapag mas matanda na tayo, mas nakakatakot na mag-take ng risk nun. Oo. Kasi pakunti na ng pakunti yung time mo. Dapat mas matanda tayo, mas sure na tayo sa mga steps natin. Kaya kapag mas bata ka pa, take risk, invest, and learn from financial advisors. It's really good that you have the heart to provide for your family and you really want to help out. However, also make sure that you yourself is secured enough to help out others. Sabi nga nila, paano tayo makakatulong sa iba kung tayo mismo wala? So make sure to have your emergency fund, do savings, and make sure na yung sarili mo is hindi mo rin nakakalimutan when it comes to finances. Advice ko lang is you have to really study first kung magkano yung loan, magkano yung interest, at kung kaya mo siyang bayaran given na meron kang mga expenses and other future expenses. Dapat wais ka kapag mag-loan ka. Do not loan sa mga high interest talaga ng mga loaning kasi mahirap siyang bayaran kung ang income mo lang is fixed and talagang walang natitira. Alright. Saan best na mag-loan ngayon? Siguro sa mga yung nakapag-invest nga, for example, sa mga SSS, kasi parang feeling ko beneficial naman siya kapag ganun. And Pag-ibig, loanings, ganyan. Kasi meron talagang, parang para doon talaga siya. Anong advice mo sa mga young professionals who are availing credit cards nowadays? Gamitin lang kapag kailangan. Pwede siyang gamitin for insurance pala, kaya go, gamitin nyo na, i-swipe nyo ng Yes. i-swipe yung credit card nyo
for insurance kasi pwede naman bayaran nyo ng annual tas may option kayo to yung installment payment na 0%. So, dun nyo gamitin. Mas magandang gamitin yun. Alright, ang video na ito ay hindi lang tungkol sa mga pagkakamaling nagawa natin sa buhay, but also about anong gusto mong gawin about these things. Always remember, ang future mo ay nakadepende yan sa mga financial decisions na gagawin mo ngayon. Regardless yan kung ano man yung family background mo, mga mistakes mo nang nagawa before, you just need to own up and be humble to ask for help sa mga taong mas nakakaalam ng mga ganitong bagay. Ikaw ba, anong mga financial mistakes na ang nagawa mo? Type mo naman dyan sa comment section at pag-usapan natin yan. See you sa next video. Bye-bye!